Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Amen. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-share, paki-like. Maraming salamat po. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samudalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid, kaibigan, sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 29 hanggang 31. Ang pag-aralan natin, ito ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 29. At pagkatapos ng paghihirap sa mga panahong iyon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit at yayanigin ang mga kapangyarihan sa langit. Yan ang sinasabi rito. Ang araw hindi na magbibigay ng liwanag. Ang buwan, ang mga bituin ay mahuhulog mula sa langit at yayanigin ang kalangitan. Ayan ang sinasabi dito. Ito ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ito ang pinakamahirap pag mangyari ito na hindi tayo handa. Kailangan, mga kapatid, kaibigan, ihanda ang ating sarili sa muling pagparito ng ating Panginoon. Dahil ito ang mangyayari. Sinabi, araw hindi na magliliwanag, buwan hindi na magliliwanag, bituin ay mahuhulog mula sa langit, mayayanig ang kalangitan. Yan ang sinasabi rito. Ito na ang panahon na babaguhin na ng Diyos ang langit at lupa. Itong salitang ito, basta mangyari nito, araw hindi na magliliwanag, buwan hindi na magliliwanag, mga bituin malalaglag. Ito na ang panahon na babaguhin na ng Diyos ang langit at lupa. Ito ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kaibigan, sa versikulo 29, 30. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 30. Pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Makikita natin ang Diyos na nasa ulap. Makikita natin
nga darating ang Panginoon. Yan. Ito ang mangyayari, mga kapatid kaibigan, sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kikita natin siya nga nasa ulap. Ito ang mangyayari. Kaya nga, mga kapatid kaibigan, ngayon pa lang ihanda na ang ating sarili. Tiyakin ang ating kaligtasan. Dahil ang Diyos ay babalik. Malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya paniwalaan natin itong salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Ihanda ang ating sarili. Tiyakin ang ating kaligtasan. Ayan. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid kaibigan, kailangan lagi tayong handa kapag parito ng ating Panginoon. Last verse, 31. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 31. Isusugo niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpita at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Ito na. Susuguin ang anghel ng Diyos para titipunin ang mga hinirang. Yung ibig sabihin, yung mga ligtas, titipunin niya para isama doon sa kanyang kaharian. Mga kapatid kaibigan, tiyakin natin nga tayo ay maisama doon sa kaharian ng Diyos. Dahil ito, mangyayari ito nga ang mga ligtas ay kukunin na ng Diyos. Dadalhin niya doon sa kanyang gingharian. Ayan, mga kapatid kaibigan. Kaya tiyakin natin ang ating kaligtasan. Baka hindi tayo nakakatiyak sa ating kaligtasan. Ngayong umagang ito, tiyakin natin. Kaya hindi natin alam ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya ihanda ang ating sarili. Tiyakin ang kaligtasan. Dahil walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Siya rin ang babalik. Makikita natin siya na sa ulap. Yan. Paano pagtiyak sa kaligtasan? Ganito. Lumapit tayo kay Kristo. Humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating mga nagawang mga pagkakasala. Pagkatapos natin nahingian ng tawad ang ating mga kasalanan, manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Diyan tayo nakakatiyak sa ating kaligtasan. Dahil ang kaligtasan nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Ayan. Pag matapos mong tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo sa tubig, nabuhay ka kasama ni Kristo. Namatay ka, nabuhay ka. Ayan ang ibig sabihin ng bautismo.
Ang sabi ng Diyos, ikaw ay nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Yan ang sinabi ng Diyos. Sa Juan 5:24, ikaw ay nagiging bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Ayan, bagong nilalang ka na. Ikaw ay ipinanganak na muli sa Espiritu. Iyan ang ibig sabihin ng bautismo. Ikaw ay nakakatiyak na sa iyong kaligtasan dahil ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ayan ang ibig sabihin niyan. Nga, tiyakin ang kaligtasan. Ngayong umagang ito. Pag matapos kang nabautismuhan, anong gagawin? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil ang utos ng Diyos. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Dahil ang sabi ng ating Panginoon sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Ipatupad ang kanyang mga utos. Ano pang sinabi sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4? Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Iyan ang sinasabi sa versikulo 3. Versikulo 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Pag totoo kang nakakilala, sundin mo ang utos ng Diyos. Dahil ang Diyos ay naglagay ng palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos na tayo nakakilala sa Kanya? Ang ikapitong araw, ang Sabat. Ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Ang palatandaan ng Diyos, ang Sabat, ang ikapitong araw. Dahil nilikha ito ng Diyos, itong mundo na ito, langit, lupa, dagat, lahat, pati tayo nilikha ng Diyos, lahat ng ating nakikita, ating mga mata, nilikha ito ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Anong araw yung sinabi ng Diyos na nilikha niya sa 6 na araw? Saan nag-umpisa ang araw nga nilikha ito ng Diyos? Nag-umpisa ito sa Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes hanggang Biyernes. Yan ang sinasabi na 6 na araw. Ang sabi ng Diyos sa ikapitong araw, siya ay nagpahinga. Pag natapos na ito, nilikha itong mundo nito. Ang ikapitong araw ay ipinagpahinga ng Diyos. Ang Sabat, ang adlong Sabado. Bakit sinabi ng Diyos na siya ay nagpahinga? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos na siya ay nagpahinga para tayong kanyang mga anak, mga nilalang, mga hinirang, sumunod sa kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Kaya ang Sabat, ang ikapitong araw, binasbasan, ibinukod para sa Diyos, para tayo sumamba sa Kanya sa araw ng Sabat. Ayan ang ibig sabihin yan, mga kapatid kaibigan. Ang Sabat ay ginawa ng Diyos na palatandaan nga totoong nakakilala tayo sa Kanya. Kaya ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Yan ang sabi ng Diyos. Kaya sa bagong langit, sa bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Saan mababasa yun? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23.
sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan sa versikulo 22. Sa versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawak ko na Biblia nga ginagamit ko ngayon, ang nakasulat dito ay Sabat. Ang sabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos sa araw ng Sabat. Pero mga kapatid kaibigan, yung mga ligtas lang ang makapagsamba ron. Dahil ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Ayan ang paglagyan ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero mga kapatid kaibigan, ngayong umagang ito, pag kayo'y naniniwala nitong minsay na to, pag kayo'y nananalig kay Kristo, pag kayo'y tumanggap kay Kristo, tiyak pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayun ang makapagsamba ron sa bagong langit, bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Mga pangalan lamang na nakasulat sa aklat ng buhay, yun lang ang makapagsamba ron. Yung mga ligtas lang. Yan. Ito mga kapatid kaibigan, katotohanan. Wala itong halo nga kasinungalingan. Ang samba sa bagong langit, bagong lupa ay Sabat, hindi linggo. Basahin ang Biblia at paniwalaan ito dahil ito ay katotohanan. Ang Diyos ang may sabi nito, hindi ako. Ginamit lang ako ng Diyos bilang instrumento nga maipahayag ang kanyang salita sa buong mundo at maipakilala ang ating Panginoong tagapagligtas nga si Jesucristo. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Gawa 4:12. Kaya ipinakilala ko sa buong mundo nga si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Pagkaligtasan ang hanap, kay Kristo tayo lumapit. Kay siya lamang ang tagapagligtas. Hanggang dito lang tayo mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis, papalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen.